Tapos, gusto niya maka-experience ng sampal, di ba? Napaka-unfair ng justice system pagdating dito sa Pilipinas. Your belief should not be the standard for justice. Anong latest, Marites? Gulat kayo, no? Wag muna, mamaya na. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. Bago ang chikahan. This is your Team Legit, Team Urik, Team Trending. Bago ang isang linggong chika, this is your Dean Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. At ako naman ang Beshi of Marites, Jaiho! Oy. And welcome to Marites University! Yay! Okay. Ang OA. Diba? Yay! Happy weekend! Salamat kasi salamat Happy sa ating weekend. subscribers. Napadami na naman. Nagmamadali ang October. Oo nga, Nagmamadali di ba? ba? Nagmamadali ang October. Kaya nga meron na akong OPM sa kanila na chuk. May katsuga na. Oo, tapusin nyo tong For October the pagdating ng raffle. November. Meron tayong mag-iibon ako for the raffle. Tara! Diba? Mamaya parapol nga ako niyang pagkain tapos plus 100 each. Iba yun. Iba ang hapon ng pagkain. Hindi kasama yun. Pero eto na muna. Ang isang linggong chismis ay atid sa atin ng Great Lens Eye Color Plus Shampoo and Hair Color for Men. For my hair, I choose Eye Color Plus for Men. Hindi ito masakit sa bulsa. For only 70 pesos, you can achieve a younger looking you. Ito sikreto ko, dark brown. Check out now, because men need you. Okay mga Marites, ito na po sa linggong chika. Simulan na po natin sa ating naging guest na si Eric Santos. Yan. Paugnay ng kanyang concert, Beshi. Ayan, ito Ano later? actually sa mga oras na ito, Okay. ongoing yung concert ni Eric Santos. Kasi Good. kaya 8 p.m. ang simula. Di ba syempre alas 9 nila tayo napapanood. Pero alam mo, sobrang happy tayo. Kasi remember, nung nag-guest si Eric Santos dito sa programa natin, parang ang dami niya talagang pinuntahan. Pinanood ko nga sa YouTube, marami siya. Meron siyang guesting with Angeline, na na-prank siya, ni Karen Davila, at marami pa siya talagang mga binisita para ma-promote ito ng bongga. And if I'm not mistaken, right after nung guessing niya sa atin, dumiretso siya para i-meet yung isa sa mga super fanatic or matagal na rin nilang kaibigan sa Okay. industriya na talagang bumili ng bultong tickets. Wow! Para dito sa concert. And good thing, kasi di ba ninenervous naman lahat ng mga performers kung makakapuno ba ng venue. To Yes. think this is MOA Arena, di ba? Okay. Sobrang oo nga laki pala. ng MOA Arena. Pero dahil 20th year in the business nitong ating si country's OPM, a king of OPM theme song and pop ballad, 'di ba? Pop balladeer, 'di ba? Na si Eric Santos, napuno po niya ang ating MOA Arena. Congrats! At applauded ang performance. Syempre, alam mo, very kasi nanood kami. Okay. Tare, 'di ba? Habang nanonood ako, nandito ako sa Marites. Natag na multitasking, 'di ba? Syempre. Correct. Totoo. Alam mo, grabe, uploaded yung bawat mga pag-appear ng mga special guest niya na malalapit talaga sa puso niya. Tapos sobrang emotional si Eric kasi di ba remember, magkasunod nga na nawala ang kanyang mga magulang. So ito, mas magiging masaya sana siya kung mapapanood ito ng nanay at tatay niya. Pero ibinigay ni Eric Santos at talagang sinabi niya na this night is para sa inyo po. At sa mga taong nandiyan sa akin mula magsimula ako sa aking journey sa Star in a Million. Congrats, Eric! Congrats, Eric. Congrats, Eric! Deserve Salamat. naman ni Eric to. At napasyala mo kami rin sa Marites University para mag-promote. Nagbunga ang kasipagan ni Eric mag-promote. Ganun talaga, kapag ka masipag ka mag-promote, May nagbo-boom iba- talaga. May balik, Oo. diba? Yung iba kasi parang pag ang tamad-tamad mag-promote, o tingnan mo, Flapchina. Mamaya sa daho. Mamaya sa daho. Mamaya na. Ang Okay. bilis. Ako na eh. Ano naman itong latest kay Kim Chiu? Ano to? Ay, nako yung si Kim. Okay. Naku mga kamarites, alam niyo pa itong si Kim pala ay mapanlinlang talaga. Promise, nalinlang kami. Bakit? Pero simula kahapon, ano nga kahapon? Thursday. October Every 5. Thursday, may 2 episodes na drop ng
Linlang sa Prime Video. Oo nga raw, may dala-dalol. Oo, dalawa. Parang ano din, yung mga Korean drama, di ba? 2 episodes kada week. Pero ito, parang every Thursday, 2 na agad yung bagsak. Oh, in Yan. fairness dyan, hindi nakakabitin. So, napanood na namin yung 2 episodes na pilot, kumbaga. Pinapanood na sa ilang miyembro ng entertainment press. Promise, nakakapalpitate in a way. Kasi nga, may suspense. Pero, it's drama na dahil nga may mga panlilin lang. At ang bongga dito, hindi mo iisipin na si Kim Chu iyon. Oo, natuwa nga si Vice Ganda dahil napanood nga rin niya nabanggit na Showtime. Nandun si Kim. Naloka siya, no? Sabi niya, kahit kami na nanood, sabi namin, ang taray. Tapos nakita ko si Kim after, sabi ko, Kim, parang hindi ikaw. Revelation. Sabi niya, wait mo pa. Marami pa. More and more pa. Tapos, alam mo, in all fairness, ang ganda ng pagkakagawa ng linlang. Congrats kay Direk FM Reyes at okay. saka kay Direk Jojo sa Sagin. Yes. Ang ganda ng pagkakagawa ng linlang. Papasa siya na parang pang international. Kaya tama na yung mga ibang mga fans ni Kim na, di ba, nagreklamo sila dahil nga hindi sa free TV mapapanood. Pero deserve kasi mas bongga ang nangyari. 241 countries ang worldwide? makakapanood. Yes, worldwide ng linlang. Kaya deserve naman kasi pang-international ang dating sa ganda. Totoo. Yeah. Dito kasama si Maricel? Yes. Dito yata natikman niya na isampal ni Maricel. Yes, isa pa yun. Parang sabi niya, talagang binigyan, nakakatawa. Binigyan siya ni Maricel ng parang pang yung sa maga. Okay, Oo, kasi Pang-panam. Oo. Hindi, sabi niya, konti na lang daw binigay, sabi niya. Tapos nung nagkasampalan na sila, kaya daw pala siya binigyan. Malakas. Yun, oo. Pero tinanong ko, so talagang nayanig. Parang ganon. Sabi niya, hindi naman po. Pero, kumbaga, proud si Kim dahil finally, nasampal na siya ng isang Diamond Star. Totoo. Yan. May mag-react na naman, sasabihin, di ba, na ito namang mga to, pag nasapal ni Maricel, may mga ganun-ganun pa. Sa showbiz kasi, di ba? Talaga. Si Ding Dong, remember, nabingi pa. Oo. Correct. Di ba? Dalawang Mrs. Real. Mrs. Reyes, Judy and Angelica. Kapag papalit na talaga. Mrs. Real pala. Di ba yung nabingi si Dong? Kasi nga, ang lakas ng brompal ni Chang Maria. Pero sinabi talaga yun ni Maria, kahit nung press ko, na talagang siya, pag sumampal, in a way, sinutotoo niya talaga. Kasi, para yung ka-eksena niya talagang maramdaman. Alam ko yan, pag Maricel Soriano, ano nga yung movie nila ni Snooki Sir na one take lang, yung bugbugan, yung inagaw mo ang lahat sa akin. Okay. Si Snooki, si Maricel ba? Yes, diba? Snooki, Maricel. Ay, Natolentino yun. Hindi. Snooki and Maricel yun. Yung dahil nga mas maganda si Snooki, tapos pa si Maricel nag-makeup. Tapos diba yung pala yung tatay nila yung bet nilang karelasyon. Hindi ko matandaan. Inagaw mo sa... Reyna Film siya. Yes. Tapos magugulong sila hanggang dun sa puntod. Ayaw nilang mag-take to kasi nga sabi nila pag sakitan kasi gusto namin totohanan na. Parang emotion talaga. Bukan ko kaya sa iyo. Hindi man ikaw si Chang Maria dito, June. Parang mas malakas yun sa'yo. Kesa kay Chang Maria. Inagaw mo ang lahat sa akin. Napanood ko yan. Okay, congratulations Kim Chu and Team Linlang. And wait, yesterday, trending ang pangalan niya sa Twitter. Bakit? Juliana. Di ba siya si Juliana dun sa Linlang? Yes. Trending siya kahapon. Ay, magti-trending naman talaga. Parang Totoo. nung napanood ko yung 2 episodes, in-expect ko na to, magti-trending talaga ito. At ang maganda dyan nung sinabi niya nung nakaraan, remember, ako nag-host ng contract signing niya for ABS-CBN and Star Magic. Hindi yung kaya, no? Yes, hindi, iba pa yun. Sinabi ni Kim Chu talaga na excited siya na mapanood ito ng kanyang mga fans at ng mga audiences natin. Hindi lang mga kapamilya, lahat. Kasi daw parang talagang sabi nga niya, ito talaga yung parang masasabi ko na madalas niyo narinig na iba to, may bago sa akin. Dito may dapat kaya abangan. Pero ito daw talaga, kahit na yun man din ang sabi niya, pero yun daw kasi talaga dahil in-effort niya talaga. Ayan, may I add, sabi ni Kim, ito daw nung in-offer sa kanya at nung ginagawa na niya, sabi niya, and even after, sabi niya, ito yung project na hindi niya din inakala na magagawa niya. Talaga namang medyo revelation si Kim dito. Ayan, may love scene na talagang si Kim to, ganon. Correct. Ano ba yan?
Congrats, Kim! Yeah, congrats talaga sa lahat. Pati kay J.M. De Guzman, kay Paolo Abelino. Jake Ejercito. Yeah. Hi, Jake! Promise, si Jake din dyan ay... Pasabog. Revelation. Promise, ang galing niya pala sa ganong role. Tapos si Kyla Estrada din. Alam mo, pag titignan mo, parang konti lang yung yung main cast talaga. Pero... Di ba nagtitipid, di ba? Ay, grabe, nagtitipid. Hindi nagtitipid. Uso na ngayon yung konti-konti yung cast. Bongga talaga. Watch nyo. So, yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo. Di ba, pinapromote ko kahit Ay, i-guess natin si Kyla Estrada dito. Ay, oo. Bongga siya dito talaga. Correct. Actually, nagsabi na yan sa akin kasi nag-guess na siya sa radio ko. Okay. Sabi ko, next time sa Marites ka. Ay, winner. Akala ko si Maricel Soriano. Tapos, gusto niya maka-experience ng sampal, di ba? Ako hindi, ayoko. Ako carry lang, hindi na. Teka muna. Ikaw na lang siguro. Hindi ko ma-carry, di ba? Kasi... Oo, di ba? Ikaw yung Facebook, bagong gawa, di ba? Medyo matagal na. Years naman na. Pero syempre mahirap kasi yung Jotox ba? Jotox! Yung Jotox. Hello, Kay! Congratulations. Congratulations. Next, okay, sige. Beshi, a very good girl. Ano yung balita? Ang taray. Kasi sila Catherine at saka sila Miss Dali and the rest of Star Cinema team, kasama yung mga big bosses natin, sina Chris Gasmin, sina Tita Cory Vedanes, si Sir Carlo Katigbak. Of course, ayan, yung team ng A Very Good Girl, si Direk Lauren, and Tita Cory, si Sir Chris Gasmin, si CLK, saka si Direk Lauren. Lumipad sila patungo ng Hollywood para sa gaganapin. Actually, ito, sa picture na to, naganap na screening ng A Very Good Girl. Kumbaga parang nag-trending din yan yesterday na parang A Very Good Girl goes to Hollywood, ganyan. At ang saya kasi syempre parang dumalo yung isa sa mga Pinoy prides natin sa international scene, si Bretman Rock. Nakita natin kanina. Yung kanina, yeah. Yes, na very fellow yung atake. Kasi di ba every time na may red carpet premiere, parang inaas ng Star Cinema yung mga taong pupunta, kung kayo ay invited, dapat pagdating nyo, wear your best philo outfit, ganyan. So dumating si Bretman Rock, tapos marami ang talagang natutuwa dahil sa silver screen na cinema doon sa Hollywood, ipinalabas ito. At simula kanina, October 6, showing na po yan sa Amerika. Ang A Very Good Girl. Okay. Yes. Sa Amerika lang ba? Or sa ibang... Meron din mga ibang bansa. Hindi talaga kasama kasi syempre parang for sure shippity yung mga ganyan, di ba? Tsaka wala naman akong part sa A Very Good Girl. Alam mo, gusto ko yung outfit yun. Manita namin si Kaori kanina. Yes. Tingnan mo ang OOT din ni Miss Dali, ha? In fairness, winner. Yes. Totoo. Grabe no, parang wala silang pahinga. Kasi di ba parang alam ko after ng ball, diretso silang lipad. Talagang ganon kapag may movie. Kasi ang goal din naman nila talaga ay maipush talaga ang mga pelikulang Pilipino ngayon. And speaking of that pala, si Daniel Padilla nagbigay ng komento. Sabi ni Daniel. Ano sabi ni DJ? Nagbigay ng comment si DJ dyan sa sa A Very Good Girl. Parang hinahanap ko lang, wait lang. May chika dyan si Daniel na sobrang happy siya para kay Catherine kasi parang ito daw yung matagal nang hinintay ng mga fans na mapanood ulit sa sinehan na something new na hindi yung nakasanayan daw talaga. So parang para sa kanya, itong pelikula na ito ni Catherine Bernardo ay nawala kasi yung lista. Ay, mamaya na lang. Basta parang yun yung sinabi. Nawala, hindi ko ata get out. But yan, ito. Yan, sabi niya parang it's a very different taste. Ito yung mga kwentong hinahanap natin ngayon. Ito yung mga kwentong makakapagpabago. Alam mo yung kapag meron na sa Netflix, medyo gritty, medyo psychological thriller, this is it. In-explain niya yan doon sa kanyang naganap na interview. Amin natin, di ba, napamahal tayo sa gantong mga konsepto ng pelikula. Simula nung nauso yung mga online streaming platform na kaya natin ni-love kasi parang, taray, kakaiba si ganito dito, kakaiba si ganito. Hindi na siya yung the typical na Cinderella story. Diba? Cinderella story. Girl, meets rich boy. Correct, ayan. So, bongga kasi kahit di sila magkasama ni Catherine dyan sa Amerika. Ay, all-out support all-out support pa rin talaga si DJ for Catherine. Isang palakpak. Okay. Talagang isa lang? Isa lang. Okay, yan naman to latest kay Enrique Hill. Ano ba yan? Ayan, natuwa ang mga fans ni Ken. Una, hindi si Alden Pato tsaka
Una, ayan, trending din si Enrique. Una kasi, parang marami palang naghanap kay Ken but wala siya sa red carpet premiere ng ABS-CBN Oo nga, Ball. no? Ngayon ko lang na-realize Nung din. nabanggit ko, diba? Oo. Actually, ako din. Kasi Ako syempre, rin, nagulat ako. Ay, fairness, tatlo nagulat siya. tayo. Sabay, paano nagulat? One, two, hindi, wala si Ken. Tapos, ang dahilan daw kung bakit hindi siya nakarampa doon sa red carpet ng ABS-CBN Ball, kasi parang he's not feeling well. So, kailangan niya sigurong... So talaga namang invited din siya. Of course, syempre, diba? He's not feeling well and parang mas pinili ata ni Ken na ituloy-tuloy yung pagpapahinga para sa paggaling niya. Pero kita mo naman, diba? Ito yung mga artista na sinasabi natin. Whatever happens, ang tagal nang parang nagkaroon ng hiatus sa showbiz. Tama ba yung term ko na hiatus? Kasi, diba parang ang pagbabalik niya, ito, hindi lang as an actor, kung hindi, as a producer na din, itong kanilang upcoming movie na I Am Not Big Bird. Natuwa kasi I Am Not Big Bird. Na-feature siya sa Deadline Hollywood kung saan marami ang natuwa talaga ng mga fans. Kasi parang ang chika, sabi, etong si Enrique Hill nga daw ay kilala na rin ngayon hindi lang as an actor kundi as a entrepreneur na din. Diba? As entrepreneur dahil nag-invest na din talaga siya sa ticketing business. Nag-invest na rin siya sa Ticket to Me. Diba yung partnership nila na parang yung mga pa-ticket sa mga pa-concert. Yung ambassador ng Consulta MD yata. Totoo ba? Sa bagong, talaga? Ang Consulta MD, ito yung parang... part ng Globe yan. Yes, sa Globe. Under siya, sinusuportahan ng Globe. Kasi... Pero alam ko ano yun ang parang pinaka-communicator niyan about mental health. Oo, kasama yan. So may iba pa, hindi lang mental health. Hindi, parang Consulta MD, parang nagsimula yun ng pandemic kung saan online pwede ka nang magpa-consult sa doctors na pwede kang pero through text or through tawag, ganyan-ganyan. Ay, si Enrique Hill yung kinuha ng Globe. Alam mo, may naalala ko, nung pandemic din, kung natatandaan ninyo, may nilon si Enrique at saka si Liza na business partnership nila. Ano ba ito yung Airbnb nila o yung resort nila? Hindi parang nga it's a product na nilaunch nila yon. Actually, bigla ako napaisip ngayon kung ano na nangyari doon, kung natuloy ba yon or dahil nga 'di ba, nag-iba ng direction si Liza So, I don't know kung natuloy Korean girl, 'di ba? Korean girl at saka nasa Hollywood pa rin. Hindi nga lang pwede pang umarte ngayon kasi may strike. Actors. Totoo. Nabanggit na natin yung actor strike. Tapos, ang ano ko lang, ang ganda pa rin sana, what if umaten talaga si Enrique, no? Kung di talaga siya nagkasakit. Tapos, sinama niya si Liza. Nasa Korea Hindi, pwede naman sila lumipad. Malapit lang, totoo. Diba parang ano yun comeback at saka at the same time, panggulat yun. Totoo. Comeback is Diego naman, real. diba? Bakit? Totoo yan. Ano nangyari? Yun lang. Hindi, sabi pa ni Ken, na-enjoy daw niya ang pag-shoot ng pelikulang ito. I'm not a big bird. I am not big bird. Na-enjoy daw niya. And sana daw, wish niya, na yung mga makakapanood din, ma-feel din kung paano yung enjoyment na na-feel daw talaga nila habang pinapanood nila yung pelikulang itong I Am. Sino ba ang local producer ng I Am Di ba Not Big Bird? Black Sheep? Di ba may ganun? Ka-partnership niya sa Black Sheep. So, Piolo. Tama ba? Hindi, ang Black Sheep sa ABS din yan, di ba? Ayan, tama. Kay Piolo, di ba, Springfield, Cornerstones movie. Ito parang siya, sa ABS pa din. Kaya di parang ito yung comeback niya sa movie ABS din siya, di ba? Yung gano'n. Okay, yes. Salamat po. Parang yung mga news natin, lahat talagang trending. Okay, pati itong Alden Richards at Julia. Andyan si Ate Rose. Napanood mo na yan? Hindi pa, yung pa lang, trailer pa lang. World. Parang naging emotional sa media ko ng 5 breakups and a romance. Alam mo, unang tanong pa lang, meron kasi silang drama na naka-formal kami, yung mga invited press, yung pala parang ang look, parang wedding look, pero hindi naman sila kinasal. Naglakad yung lahat ng kasama sa movie. At syempre, pang finale. At executive din, di ba? Pang finale of course si Alden at si Julia. Naglakad sila sa red carpet. Tapos, during that time, ipinakita ngayon official world trailer premiere, parang ganon. Tama ba ako? World trailer? World Ibig sabihin, world premiere ng trailer. So, hindi alam mo lang naman mga
Pakulungan, Pakulong ngayon. Hindi na lang Mga ganun dito. Etos, Eh, bakit? Kasi online naman na. So, mapapanood na talaga ng buong mundo, di ba? Basta ganun yun. Intindihin mo na lang. Okay, Yun na. Ikaw talaga wala ka kasing trailer eh. Antayin mo, magkakaroon na siya ng solo trailer. Sige, ano nangyari na dyan? Tinanong siya kasi diba, alam ninyo na si Alden, mayroon siyang naging, I think Instagram yun eh. Yung alam mo yun, yung Ask Me Anything. Diba? 2012, may nagtanong sa kanya. Parang sino ang dream mo na makasama pang artista, ganyan. That was 2012. Ang sinagot ni Alden at that time, 11 years ago, Julia Montes. Ay, tara. Hindi ko alam. Alam mo ba? Nasusulat ko, Julia Roberts. Julia Montes. Julia Barreto pa nga. Roberts nga ako, ewan ko ba? Di yun. Julia Montes. So, syempre, alam niyo, ang galing maghalukay ng mga fan. Nahalukay to. 2012. So, sinagot naman ni Alden, parang heart-heart kata yung sagot niya. So, syempre, yun ang unang tinanong sa kanila dun sa press con. Kumbaga anong pakiramdam mo, anong reaction mo na nagkatotoo yung 11 years ago na wish mo na makasama si Julia. Emotional sila pareho. Grabe, pareho silang iyakan ng iyakan. Wala ko doon, kaya hindi ko alam. Umpisa pa lang. Ayun na nga, sinasabi ko. Sinasabi ko nga din. Cry siya. Sabi ni Julia, si Julia, sobra siyang emotional. Tapos sabi niya, sobra daw kasi talaga niyang, sobrang special daw sa kanya nung grupo na yon, nung grupo ng kanilang pelikula. Siguro baka iba din talaga yung naging banding grateful nila. Grateful din ba siya? Nabanggit ba yung grateful? Oo, grateful siya. Tama. Yung mga usual sinasabi ko, pero grateful and blessed. Naiyak talaga siya. Sabi niya. Pag nag-press con, dapat hindi sasabihin na. Grateful and blessed. Yun. Hindi mawawala yun. Tapos, nung si Alden na, sabi niya nga, siguro daw yun yung tinatawag na right manifestation. 'Di ba? Kasi nga naman, nag-manifest talaga yung sinabi niya na gusto niya makasama si Julia. Tapos, katulad ni Julia, wala naman sinabi si Julia ang meron siyang pinagdadaanan nung time na yan. Pero sobra talaga siyang emotional. Then si Alden, sabi niya, nung time daw kasi na yan. Kung tatanggapin siya ng tao siguro. Pero hindi pa yon. Nung time pa lang na, kasi ang tagal nilang hindi gumawa naman. Diba? Tagal nila na mahinga. Tapos, pareho silang unang beses lang nila magtatambal. Hindi natin sure kung may chemistry ba or kung paano nga tatanggapin. Inamin naman ni Alden na lahat sila ay may mga doubt nung una. Pero kung nakita niyo yung trailer pa lang, in fairness, ang ganda. Kaya naniniwala ako ito, malaki ang posibilidad na kumita. At sana naman kumita talaga. Totoong kita. Oo, yes. Walang padding, walang anything. Sabi ni Alden, ayun nga, nakalimutan ko. Anyway, basta sabi ni Alden, nag-abang ako. Correct, ako din. Hindi, sabi ni Alden, yung time daw na yan, bago niya gawin yung movie, may pinagdadaanan siya. Hindi niya na inidetalye. Pero, he's not in a good place. Sabi niya at that time. Ako may gusto kong sabihin. Alam mo, magpasalamat tayo bilang mga, I consider myself as a movie enthusiast talaga. Kumbaga fan ako talaga ng pelikula. Basta, kasi syempre, since I started hosting 2010, 2011 talaga, para ako lahat sa press con, premiere night, ganyan-ganyan. So, naging fan ako na every week or every 2 weeks may bagong release sa pelikula. Ganun talaga. Napapanood at nakikita ko na tumatabo sa takilya, may ilan na sakto lang, ganyan. Ngayon, sobrang parang feeling ko, naghihingalo talaga yung yung Philippine cinema. And sabi ko nga, hindi ko rin naman masisisi. Syempre, sobrang ang mahal na, di ba? Sabi nga natin, factors, diba, ang mahal na nung sinihan, 580 na, 530, parang ganon. Depende sa movie. Hindi, pag VIP nga, nasa 700 plus, ganyan. Sabi ko, oo nga, tawag dito, medyo mahal. Tapos may kalaban pang mga digital platforms, ganyan. Pero the fact na, ayan, di ba, from a very good girl, tapos itong 5 breakups and a romance naman ni Alden at saka ni Julia. Tapos marami pang mga nagpo-produce pa rin talaga. I-segue ko lang speaking of this topic sa context nito, yung Monster na produce ni Lorna Tolentino, ni Sylvia Sanchez. Produce ba nila? Binili lang yun. Parang sila yung distributor here. Parang binili nila yun sa Cannes na Japanese movie. Tapos Nathan Studio ang nag-acquire dito sa Philippines. Tapos parang tinanong namin sila, tapos parang
nabanggit ko nga tong sabi ko, alam mo Miss LT, sobrang mahal kasi ng sine. Tapos parang naalala ko yung sinabi dito ni Papa Ambet before na, what if, kaya ang magiging solusyon, baka pwedeng babaan. Ganyan. Tapos sinabi ko yung kay Miss LT, alam mo naging sagot ni Miss LT, para namang ang hirap naman ng gusto mong ipagawa sa amin. Kaya sabi niya, para mo kaming isasabak sa gera nang wala na kaming panalo. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi po parang suggestion lang naman po iyon. So, thank you kay na Alden, sa producer nito, kay Julia, sa lahat ng gumagawa ng pelikula. Sana po makahatak, makaengganyo ng mga tao sa sinehan na bumalik at manood. Kasi sabi nga ng mga veterano, sikat na director na nakausap ko nung premiere naman ng Monster, ang chika nilang lahat, parang ang bawat pelikula kasi given na pwede mo panood sa comfort mo sa bahay nyo, pero iba pa rin yung experience na babaunin mo kung sa loob mo ng sinehan mapanoorin. Okay, Tapos mga may Marites. i-add pala, sabi ni Alden, naging malapit siya kay Julia at saka kay Direk Irene. Sabi niya, kasalo siya ng bala para sa kanilang dalawa. Sino? Si Alden? Sasalo ng bala para kay Julia at saka kay Direk Irene. parang ano lang yan? Ano yan? Ano yan? Idiomatic expression. Hindi, figurative speech, yung mga gano'n ang tawag. Figure of speech, parang gano'n. Hyperbole, di ba? Oo, Yung ano man, hyperbole. Hyperbole. Ngayon ako sa kanya. Pero parang Basta ate siguro ang ibig sabihin hindi siguro gusto niya lang na kaya kong sumangga ng kahit na ano pag kayo na ang naagrabyado. Pag sila na yung naagrabyado, nasaktan. Hindi mo narinig yun dati? Ha? Kay Alden? Hindi mo narinig? Hindi ko naman narinig sa iba. Parang narinig ko na yun. Ha? Okay. Parang maasin kay Alden. Parang kaya. Okay, mga kamarites, ang ating next Chika of the Week ay brought to you by Amigo Sigurado! Mahalaga po na nararamdaman ng inyong aruga, kaya naman kahit saang panig po ng mundo, nandito lamang po ang Amigo Sigurado para tulungan kayong lahat na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panglasang Pinoy. Sa mga kamarites po natin, gamitin niyo po ang promo code na PhilChika sa inyong Shopee at sa Lazada shopping carts para makuha ninyo ang discount para sa ating Amigo products. I-check out nyo na po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa'yo. Yes! Okay, mga kamarites, sa ating Chika of the Week. Si Marites University. Hindi siya. Pura Luca Vega. Ayan. So yan pala siya. Si Yan yung nakita Amadeus ko sa kanya. No? Fernando Pahente. So ano talaga yung Pura national? Luca Vega. Siguro parang may lahi. Alam mo di ba nag-message ka? Kahapon ba yun? Sa Oo, GC natin. oo. Sabi mo, Colombia. Colombia Sabi ko, ba? Colombian ba siya? Tinignan ko tuloy. So ang ibig sabihin, kulong ba siya? Oo. Di ba sa gay lingo, ang Colombia ibig sabihin na kulong. Ganon. Okay. From the word kulong. Oo, pero kanina ko lang yun Nag-guess. Sorry na, baka iba din nag-isip. Kasi ba nung sinend yan sa GC Portuguese siya. Pwede din naman kasi siya mukha naman din. Mga foreigner din, pero Pinoy, Pangalan di pa, tinan mo ba? nga. Oh, hindi, pero but kidding aside din nga po, ang isa sa trending na usapin, hindi lamang dahil doon sa naging issue niya, di ba, Tero, sa paggamit niya ng drug kay Papa Jesus, nung awiting The ama Lord's namin, Prayer, pagkain ng ostya na ginawang mukbang, ganyan. Ate Rose, go. Sa bar. Yes, oo. Ano, ang dami-dami niyang kaso. Indecent behavior, yung offending religious belief. Ang daming kaso, hindi lang isa. Ang sinampas sa kanya na mga na-offend na religious groups. Tampiyansa nga sa Maynila po to korte ng I think sa Maynila siya nahuli. Sa bahay Regional niya mismo. Trial Court ng Nakita ko yung mga Manila. picture eh. Ito, naglabas yung yung Presidential Decree number 969, diba? Nung ito ay inamend noong July 24, 1976. Parang ang chika, amending certain provision of Presidential Decree number 960 which amend Article 201 of the Revised Penal Code. Ayan, yung sections 1 and 2 nandyan yung immoral doctrines, obscene publications and exhibition and indecent shows, the penalty of prison, mayor, or fine ranging from 6,000 to 12,000 pesos. Siguro ito yung date pa noon. Tapos meron din na baka na-revise na yan ngayon. Those who shall publicly expound or proclaim doctrines openly contrary. Tapos meron din those who in theaters,
fairs, cinematographs, or any other place, exhibit, in this and immoral place, scenes, acts, or shows, etc., etc. Those who shall sell, give away, or exhibit films, prints, basta yan, naglabas ng gano'n. Pero alam mo, teka muna, bago mo ituloy, sige, sorry ate. if I'll cut you. Okay na po. Ang bail, actually bailable naman siya. Nakalagay naman, no? Oo, ang bail sa kanya ay 72,000. Oo. Ang baka nga by this time, nakalabas na. May nag-iipon-ipon na At may diba? naipon na talaga. Hindi Alam naman before nyo? pa mangyari yan, yung sa persona ng Grata pa lang, siguro nakatanggap May na siya mga ng oo. not sure ha kung sabina or whatsoever. Kasi di ba remember, nagkaroon ng chika na itong si Pura Luca Vega ay humihingi ng tulong sa mga supporters niya na padalan siya sa GCash or whatsoever para dun sa kakaharapin niyang kaso. At eto nga, as of 12 noon ng Kahapon. October 5, nakalikom na Nakalikom na. ng 421,000. Meron kasing grupo rin tumutulong. 252.88. That was October 5 at 12 noon. Kahapon. So by this time, Baka malamang almost 1M na hindi yan. tayo sure, posible, di ba? Oo. So ganong karami din ang sumusuporta Mga kay drugs karamihan. Eto, kay Pura pwede Luca nating Vega. sabihin nga na hindi niya supporter. Ano na lang to? Pwede nating sabihin na hindi niya supporter. Kasi sabi, eto sa total, nasa gitna naman tayo ng balitaktakan, di ba, ng kwentuhan. Doon muna, mamaya babalikan ko yung pwede nating sabihin na hindi niya supporter. Pero remember, nung lumabas at pumutok ang chika ni Pura Luca Vega, sobrang ang dami talaga yung affected dahil sa dahilan ng ito ay may tinatalakay sa religious belief, relihiyon, ganyan. Marami ang tumuligsa, marami ang halos ipako siya sa krus na bakit mo ginawa to, ganyan-ganyan. Dati ganun siya nagtitrending. Pero ngayon, kung titingnan po natin sa social media, ang trending topic na nakalagay ay Free Luca Vega. I support, I stand Luca Vega. Nung una, ako to, personally speaking, sabi ko parang nakakaloka naman ang taong bayan. Parang nung una, galit na galit kayong lahat. Sala sa init, sala sa lamig. Maraming taong galit na galit. Ngayon naman, Di ba nga ang daming sa kanya? persona ng grata. Persona non grata. Ngayon naman, lahat naman tayo ngayon, kayo na nababasa ko, sobra naman yung pagmamahal at suporta nyo na i-free si Luca Vega. But then again, ito naman yung sinasabi ko na baka hindi nyo suporta yun, pero kasi ikinonect na ng mga tao na parang, teka, bakit ganito ang batas natin? Bakit nakatuon tayo at kaya nating magpakulong agad-agad ng mga sa drag queens, sa ganitong kaso ni Pura Luca Vega? Pero bakit yung about sa mga kaso ng pagnanakaw sa iba't ibang mga sektor ng ating lipunan, hindi nyo ma-actionan agad? Parang ang sinasabi nila na napaka-unfair ng justice system pagdating dito sa Pilipinas. Kasi kapag ganito, yung mga maliliit na tayo, kaya nyo, kinonek pa nga nila yan sa drug war before, diba? Na parang yung mabababang tao, kaya nyo kitilan ng buhay, kaya nyo mawala agad. Pero yung mga nasa itaas, bakit hindi natin mahuli? Bakit hindi ganyan? Na pagdikit nila. Kaya feeling ko, hindi niya supporters naman lahat yon. Pero maraming nagagalit na, totoo ba? Sa daming kinakarap na kaso ng gobyerno na nabubunyag na ngayon. Nakakalkal ngayon. Adyan ang confidential funds. Correct. Ano pa? Ang dami. Pero actually, kung titingnan mo, may agree ako sa'yo. Posible nga hindi mga supporters na ang karamihan. Baka yung iba, mga troll farms din. Para? Diba? Troll farm. Malihis? Para malihis. Para masabi Maari, diversion of ano. Yes. Maraming sumusuporta. May mga tumutuligsa. May kumakampi. Pero malakas ang puwersa din ng sumusuporta. Alam mo, ito yung sinasabi ko, Teros, diba? Kaya pag binasa mo actually kung kahapon, Thursday, ngayong Biyernes, meron pa ring mga trending topic about Pura Luca Vega na pag tinignan mo, hindi naman sila totaling agree at suporta dun sa ginawa ni Pura talaga na sa drug niya. Pero lahat ng makikita mo, drug is not a crime. Free Luca Vega. Tapos parang yung mga ilan sa mga drag queens natin na nakikilala ngayon sa Pilipinas, like sila Marina Summer, sabi niya, Pura Luca Vega was arrested by ununiformed police. Nakakalungkot, nakakagalit, pero higit sa lahat, nakakatakot itong balita. Tapos, ayan, lumabas na yung mga videos na may mga art cards sila na
free Luca Vega. Tapos parang after failing to attend the preliminary investigation of the criminal case filed against them in Manila, there was no subpoena received by PLV or Pura Luca Vega or their team for the preliminary investigation. Kumbaga parang sabi, kapag trip ka na kasuhan to, ikulong to, ngayon ba ganun na? Pwede ka nalang dakpin agad-agad without the subpoena, without the... Ano ba yun? Una muna kasi sa... Ako nalilihis lang ako sandali. Prosecutor office yan eh. Tatawagin kapag may kaso ka, siyempre. Baka hindi sumipot. Hindi nga raw sumipot ang sabi. Pero may nabasa naman ako na nagkatanggol kay Pura na hindi daw totoo yun. Dahil masipag daw si Pura na umaten sa mga hearings niya. So, hindi ko na alam kung ano totoo. Di ba sinasabi rin na nung inarrest siya, walang warrant of arrest na ipinakita. Ay, sabi may warrant of arrest. Iba-iba eh. Iba-iba yung lumalabas. Diba? Medyo nililising ko lang yung sa drug is not a crime. Ay, drug is not a crime. DRAG. Drag. That's true. Wala naman nagkasabi na na crime siya eh. Doon din, parang nililihis din naman ng mga iba. Hindi naman yun ang issue, di ba? Wala din naman nagbabawal sa mga drag queen, sa mga... Pero ito nga ang sabi dyan, ang sagot agad dyan. Sabi ng ilan sa mga netizens, kung nag-sorry na lang kasi, hindi na sana humantong sa ganito. Yun ang sabi ha. Pero may mga punto rin naman sila. Alam mo sa part na yan, sabi ko nga, pwede, tama, na ano ba naman ang simple sorry kung alam mong maraming tao, hindi isa, dalawa, o sabihin natin isang dosena. Kasi maraming na-offend talaga, diba? Kung nag-sorry ka, maaaring siguro, diba yung kagaya sa MTRCB dahil nag-apologize, nababawasan yung fine kasi parang, okay, at least you're accepting the fact na nagkamali ka talaga. Pero ang sabi ng mga netizens, hindi yun ang punto, yung about sa pagsasorry. Kasi, dahil lang may nasaktan sa kanilang mga paniniwala, pero si Pura Luca Vega daw, hindi naman niya nagnakaw ng milyon sa pondo, nor they murdered anyone. Actually, sabi dito, your belief should not be the standard for justice. Actually, agree naman din ako doon. Story. Yes, another story. Iba naman ngayon. Iba naman yun. Kaya, may mga nababasa din ako. Siyempre doon nila ibabaling yun. Ito yung story. Kumbaga, huwag nila ibaling sa iba. Pero kaya mo na let justice prevail. Pero may nagsasabi rin kasi, itong mga nagpapako kay Pura Luca Vega, itong mga nanghuhusga, ito yung mga kunwaring mga relihiyoso daw, pero ang totoo naman ay mga masasama o siyang gumagawa ng mga totoong kasalanan. Huwag natin yung mga relihiyoso dahil kanya-kanyang belief yan eh. Kaya hindi mo pwedeng yung reliyosong yung masasama rin, di ba? Correct. Feeling ko bottom line of the story, di ba? To cut the long story short, parang ang inaano nila na parang sinichika nila na ang daming pwedeng mga dapat na bigyan ng kaukulang parusa. Totoo naman. Kaukulang parusa, pero bakit itong ito na lang. Ang tanong ko, bakit nga ito napakabilis ng pagkakasulong ng kaso? Kasi syempre, kasi diba? May sistema yan eh. Pag hindi kasi syempre trending sa prosecutor, sa fiscal sa office, syempre, may inis yung fiscal. Sampahan nyo nga yan. Yan ang probable cause yan. Pero minsan pero unfair yun. Pero minsan din, sorry po may mga fiscal din na parang, di ba parang, ang tawag sa ganon yung binabalasa selective. yung mga kaso, yung mga diba? complaint. Alam nyo, may mga complaints minsan na talagang balato mo na sa akin hindi yun. Hindi talaga nabibigyan ng pansin. Balato mo na sa akin. Totoo. Hindi natin alam kung sino nag-file sa kanya ng kaso. Yun din yun. Mabilis ang posible. Kaya ngayon ang tanong ko bakit nga ba ito ang bilis yatang na-push? Pero kasi naiintindihan ko pinanggagalingan ni Jai at ako'y agree din doon. Bakit nga naman kasi ang dami sa bansa natin na di hamak na pwedeng pagtuunan ng pansin. Mas malalim na mga kaso. Tayo malilit na tao lang dito sa Marites. Corruption. Kaya nga, diba? Diba? Discrimination, discrimination, diba? etc. Pero walang nangyayari. Correct. Diba? Kaya nga, diba, parang may kanta yan diba? Yung Tatsulok. Diba? Kayo po na Tatsulok ba yun yung or upuan yung kayo po na nakaupo subukan nyo namang tumayo upuan diba? At baka makamtaan ninyo ang tunay na
Diba? Parang gano'n. Yun nga, basta yung song na yun. Kung alam niyo yung song na yun, Google it up. Pero alam mo, Google up, choose the correct answer. Ha? Hindi, pero ako, hindi ko yung personal na ipinaglalaban. Speed it up. Diba? Diba? Hindi ko yung personal pinaglalaban. Pero because of what is happening, sabi ko nga, yun talaga yung sa akin, dati galit na galit lahat sa kanya. Ngayon parang, okay. Pero iba naman yung tama si Tito June. Gets ko ngayon na it's a different case. Diba? Okay naman. Sumobra sa boundaries. Kaya yan. Pero maganda rin yung sinabi mo, ate, na ang dami nating dapat pa nabigyan ng hustisya. Noong pa yan. Nung panahon ilang dekada na nakalipas. Pero wala paulit-ulit lang tayo sa ganito Yun, pag may sensational na issue o na kaso, yun ang mapagkutuunan ng pansin. Bakit? Kasi ang daming interesado dun sa sensational na issue na yan. Okay, mga Marites. Yan po ating Chika of the Week brought to you by Amigo Segurado. Ayan na. Si Pura Luca. Hindi siya si Pura Luca. Nicolas siya. Nicolas si ba? Pura. Ay, ito segue natin Tito June. Segue mo na sa another drug. Alam mo? Positive. Correct. And then, unang-una, congratulations muna kay Captivating Katkat. Ayan. Dahil siya po ang itinanghal na Season 2 Grand Winner ng Drag Race Philippines. Mukha niya si Bernie Barga. Ang ganda, in fairness. Ito gusto ko lang sabihin. Sabi ko nga, nakakaloka naman ang pagkapanalo ng finale ni Katkat. Kasabay ng pag-trending ng issue ni Pura. Di ba parang dapat sa drag community, it's about time to celebrate yung trans woman as a woman. Ngayon lang sila nare-recognize ang ganyan. Totoo. Sa last season, sa season 1, si Precious Paula Nicole yung nanalo, grand winner. Sa season 2 naman, na napapanood yan sa HBO Go kasi it's produced by World of Wonders. Si Katkat po ay parang 20 years nang nasa drag industry. Kumbaga isa na yan sa talagang kami, pag nanonood kami sa mga oldies na. Hindi man oldies. Siguro nasa 43 siya. Baka veterano na siya sa ganyan. Sa ganon, 43 siya. Tapos alam mo ba, siya yung apat sila na naglaban-laban sa top 4. Si Jade So, si Bernie na kasabay ni Katkat, si Arizona Brandy at saka si Captivating Katkat. So ang una, nag-lip-sync For Your Life sila. Hosted ito ni Paolo Ballesteros. Andun si Khaled Karen, si Jiggly Caliente na lumaban sa Amerika naman sa RuPaul's Drag Race. Ang unang naglaban sa Lip Sync For Your Life, si Bernie at si Katkat, kung saan sila yung batchmate talaga sa pagiging drag queens. Tapos na-out ni Katkat si Bernie, so naiwan si Katkat. Ngayon naman, si Arizona Brandy at saka si Jade, so yung naglaban, naiwan si Arizona sa head-to-head for the finale. Arizona and Katkat nagwagi. Ang ginamit na lip sync for your win na song, Kapangyarihan ng Idols. So yung song na yun kasi, ng Kapangyarihan, ano yun parang para sa mga LGBTQ. Na kung last year Serena yung finale song, ngayon Kapangyarihan naman yung ginamit na song from Idols. Si Lucas, si Mati at saka si Enzo. Tapos ginanap somewhere in Poblacion yung finale viewing. Yung memorable na Poblacion. Memorable. So congratulations. Captivating Katkat. Remember, nung hindi pa ina-announce yung mga contestants for this season, parang nadulas si Meme Vice sa Showtime. Nasabi niya? Kasi nag-guest diba yung mga Bex, yung mga trans, ganyan, LGBTQIA+ community sa isang segment. Sabi ni Vice, kasi magkaibigan ata sila. Tapos sabi ni Vice na, congrats, abangan natin kasali siya sa... Tapos nagulat na sila, ay, bawal i-repeat. Tapos sabi naman ni Meme, kasali siya sa mall show. May mall show kayo, parang gano'n. Ayun na nga. So si Katkat, trending din ang Captivating Katkat sa Twitter nung gabing yon. Kaya we're very happy. Congratulations for you. Congratulations to you, Katkat. Okay. Alam ko may season 3. PhD naman tong... May nakausap ako. Tapos sabi niya they're tuloy na tong Tabing Ilog the Musical. Actually, ikalawang beses na to ng Tabing Ilog. Yung mga bida dyan. Tabing Ilog the Musical. Ayan. Ang pinakagaganap na Eds, si Eds ay si Kay Abad sa original. That was pala, 1999 to 2003. Yung Tabing Ilog that time. Siyempre panahon ko yan, no? Ako hindi. Hindi nga. Ako napapanood ko na yan. Hindi ka pa... Hindi, na ako na sa show. Kasi napanood mo na di ba? Parang sa Tabing dagat na ako eh. Wala tabing dagat. Tabing dagat. Hindi, ang napanood na kasi niya, Ana Karenina. Ay, wow! Hiyang-hiya naman ako. Parang makasabay lang yun ng Ana Karenina. Parang nga. Diba? Almost.
Ayun na. And then, sige. Yan. Silang tatlo. Hindi, ano niya na daw? Hindi, Joyride ng Starstruck. Wow. Ang ganda. Baguhan. Maguhan. Bagets. Ayan. Sino yung mga bida dyan? Ano? Sinong gagip na Ed? HD. Si Ed, si Vivory. Ay, tali ni Vivory. Vic! So, nagpa-sample sila kahapon sa kanilang fresh launch. Yan. Tapos, katabi niya si Angie Salvacion at saka Si Bini. member siya ng Bini. Andy Abay. Sorry. Hindi. Si ano yan? Bini. Alam mo yan. Bini. Kaya yan. Joanna. Joanna ba? Okay. Yan. Silang tatlo yung alternate as Eds. Tapos, si Sheena Bellarmino. Oo, siya naman ang gaganap na Corinne. Sino Ay, si Corinne? Desiree Del Valle. Yan, galing-galing. Si Andy Abaya. Andy Abaya ang gaganap na George. George is Jody Santa Maria. Oh. Then, itong dalawang, Umihirap. ang dalawang member ng BGYO, Si JL at saka si JL at saka si Aki. Ayan. Sila naman ang gaganap na Rovic. John Lloyd Cruz. At ito nakakatawa. Ito pala si JL na booking tuloy. Oh. Parang hindi siya masyadong ganun ka-open sa pangalan niya. Ang tunay na pangalan pala niya, John Lloyd. Oo. Kaya pala. Kaya sabi ko, wow, parang nag-manifest din sa'yo ang pangalan mo. Ayan. Then, sina Kobe at saka Jordan. yes. Sila ang gaganap na Extra. Hindi. Hindi sila Tanong ko na mo extra. extra, di ba? Fonzie. Fonzie, Okay. si Baron. Si Baron. Ang galing Naku, ka! Lord, bakat Diyos pali ko ako ba? Siya nga ba? Tama, O, yata. Fonzie, Baron. Fonzie, Kasi George and Fonzie. I'm so sorry. Patrick. Si James. Patrick Garcia. Oo, si James. Ang gaganap na Fonzie ay si... Dre Sugay. Ito siya eh. Hindi ko makita. Oo nga eh. Sorry po, hindi ko maano yung pangalan. Matandaan sa dami. Nandiyan din si Kiara Takahashi, di ba? Yeah, pero itong mga to, alam ko ay mga Star Magic artist. Tama ba? Halo-halo. Maraming Star Hunt. May Rice din. May Rice. Okay. Kasi Rice si Vivory. Yung BGY o tsaka Bini, Star Hunt yan. Tapos may bagong character sila na i-introduce sa Sino? play. Yung character na yon, siya naman yung magre-represent ng LGBTQ. Andiyan na siya. Andiyan na siya, nasa likod eh. Kahit anong gawin natin, hindi mo makikita. Hindi, wala doon sa likod dito. Pero yan, napanood na namin yung pasample nila. Siyempre, ang kumanta-kanta galing. sila. At ang dami ding songs daw na mga bago na siyempre, in-score ni Vince Tanyada. Jesus. Vince De Jesus. Ang director niyan ay si Phil Noble. Ay, Direct Phil. Director namin yan sa Maynila dati. Yun na. Ayun. So, Roots mo kayo? Yes. nakakatuwa naman. Pero syempre po, sa lahat na manonood ng Tabing Ilog the Saan Musical, PETA. sa PETA. Okay. Kasi Ano mula tayo? sa November 10, yes, manonood tayo niyan. Ayun. Mula November 10 hanggang December, ako manonood talaga ako. Manonood niyan. ako. Do-donate kasi ko dito sa Wow. Ay, taray. Hindi, wag niyo i-expect na kung ano yung napanood niyo sa Tabing Ilog, Same. parang Sa 100% TV, or 90% ay yun din na makikita niyo sa The Musical. Kasi unang-una, ginawa na rin nilang minodernize na rin nila Oo. kung ano yung mga kabataan ngayon. Kasi syempre, iba naman yung kabataan nung early 2000 sa kabataan ngayon. So, i-cater din nila kung ano yung needs ng mga kabataan ngayon. Yan. Totoo. So, it's all about friendship. It's all about, of course, relationship. Di ba? Mga ganyan. So, Uy, Go. alam ko dumaan yan sila sa matindihang audition. audition. Tapos nag-screening kung sino yung diretsong papasok hanggang dyan sa final round. Ang galing nila. Nakita ko marami. Sila Vivory. Okay, Ayun, singer panoorin po naman natin. talaga. Supportahan po diba? natin mga stage plays ngayon, mga kaibigan, sa Mm-mm. PETA. Yes. Okay. Ayan. Next. Beshi, ano naman tong Karina and Aljon? Baliktambala. Diba? Parang nung nag-guest Yan. sa atin Si Aljon. si Aljon before dito sa Marites University. Parang, di ba parang ang katambal niya na talaga si Jada Avanzado. Oo nga, sa banggit Pero, nga niya. correct, remember, ang original ka-love team talaga ni Aljon ay si Kare. Sila yung #Carjon. Tapos parang, di ba, nagkaroon ng eksena, nakat yung love team nila, napunta si Aljon kay Jada, si Karina naman, parang iba naman yung tinahak din sa kanyang career. Pero hindi naman sila totaling nagkaroon ng disband na wala ng Carjon, wala ng ganyan. Pero ito, naglabas ang Star Magic, ang Rise Artist Studio na this coming October or November,
basta ito yan, itong month na yan, merong series na ginawa for digital platform. Itong si Karina at Aljon. I believe parang it's something... Saan siya? Hindi I1? Hindi, parang sa YouTube lang ata siya. Di ba meron yung ABS-CBN na for YouTube channel na content. Parang series siya about love and Halloween. Parang ang title nung kanilang parang Hex something, H-E-X, tapos Extraordinary, parang something like ganun. Oo. So, na maraming natuwang mga fans ni Kare at saka ni Aljon na taray, iba kasi yung chemistry nila from PBB hanggang paglabas nila, ganyan-ganyan. So, ayan, maganda balita. Alam nyo ba, after guessing ni Aljon dito sa Marites University, nag-message pa yung promo na parang sabi, Jai, gusto nyong i-guess si Karina and Aljon together. Sabi ko, ilaban natin yan. Pero, dahil nga, nung Wednesday, pinopromote na ni na Aljon na parang may something na bago, may paparating. Tapos eto na nga, agad-agad. So maraming nakaabang na mga Carjon fans na ang title at ay Hex Boyfriend. Hex. Diba? Hex. Oo. Parang Extraordinary Love this Halloween season. So kailan siya mapapanood? Wala pang sinasabing date. But kung Halloween yan. Pero kung Halloween, yan. parang nakalagay end of October. October 20, 2023. Ipag-guess natin dito. October 20, 2023, exclusive on YouTube. Kasi marami-rami silang pinagsamahan together. 'Di ba yung Viral Scandal, magkasama rin sila doon na teleserye. Tapos meron din silang mga iba pang mga pinagsamahan pa na mga yung Hoy Love You na ang daming season sa I1. I-post mo yan para bago yung Ampalaya Chronicles nila. Yes. Bali parang Halloween presentation natin sa kanya bago. Meron Halloween presentation. Meron tayo Halloween. October 26 yun, Nicola, di ba? May date na tayo kaya idating mo siya roon, di ba? Yes. Okay, abangan natin yan. Congrats, Aljon! Abangan niya yung mga Marites, okay? Ito naman, besh, page ni Sandara Park, nagsisisi na umalis ng local showbiz. Ayan na, bakit? Why? Is there something wrong? Hindi, feeling ko naman lang yan. Napaka din kasi nitong si Sandara Napaka-honest din kasi na-interview siya ni Luis Manzano. Alam mo na, aliw ako sa nila ha. Luis Talks? Luis Talks. Or Luis Listen? Kasi Tony Talks. Ba yun? Hindi kasi Tony Talks. Luis Listen. Luis Listen. Ay, yan ang Tony. Oy, grabe naman. Basta Luis Listen. Doon nag-guest si Sandara Park. Okay? Okay. Ano sabi ni, hanaliw lang ako, sabi ni Luis. Ba't hindi mo ako, kinukuhang guest pag may concert or something? Hindi sabi ni Sandara. Sintonado ka, di ba? Alam mo yun? Yung gano'n ka, straightforward. Casual lang, di ba? Casual lang. Yeah. Sabi ni Luis, di ba? Umpisa pa lang. Ganyan. Dinog show na agad correct. siya. Anyway, close din kasi si Luis at saka si Sandara. Bakit? Dahil si Luis ang naging host ng Star Circle Quest. With Jody. Yes, with Jody. Nung time na sumali si Sandara. Si Sandy. So, ito na nga. Nagkwentuhan. Nakapag-open si Sandara, sabi niya kumpara daw siguro sa kanya na K-pop idol, sobrang sumikat, di ba? Dahil sumikat. 21 pa lang, sikat na sikat na. Oo. Parang talaga namang ang laki ng mga TF ng mga K-pop idol na yan. Sabi niya, pero alam mo, mas tingin daw niya, mas mayayaman yung sila Luis, yung mga kasamahan niya dito kumpara sa kanya. Kasi sabi niya, kasi nakikita ko yung iba kayo, yung mga bahay niyo may pool, mga ganon. Basihan niya ng kayamanan, di ba? Kumbaga, may sariling bahay, artista may mga building, sabi niya. So siya raw, kasi aminado naman si Sandara na medyo may pagka-gastador siya pagdating naman sa mga gamit, outfit niya. Kasi yun siguro yun talaga yung branding type niya. Oo. Hindi siya masyadong into investment ng lupa, ng mga properties, ganon. Pero ngayon daw nag-start na siya. Siguro naman kasi as you age, dapat naman, di ba? Oo. Yun, sabi niya, kung sabi ni Luis, parang naisip mo ba kung in a way nagsisi ka rin ba? Sabi niya, oo daw, siguro daw kung
nag-stay siya, baka mayaman na rin siya. Yun ang sabi niya. Tumikat naman siya rito, di ba? Oo naman. Super, di ba? Meron kayang Hiro-san. Di ba, Hiro-san Dara na talaga phenomenal sila. Tapos yun pala, sabi niya, alam mo, tinanong kasi ni Luis, so paano sa Korea, meron ka rin bang love team, ganyan. Sabi niya, no, there's no love team in Korea. So nagugulat nga daw sa Korea kasi bakit tayo dito ay masyado yung love team. Doon there's no love team. Kumbaga, totoo naman. Pwede ka i-partner dito, next project mo, iba na. Dito daw, sabi niya, nagkataka daw siya noon. Nag-aaway. Hindi pa niya alam. After ng SCQ, kumbaga, meron silang movie ni Hiro, meron silang teleserye, may mall show sila, may endorsement sila. Palaging sila daw yung magkasama. Nung dati daw, hindi daw talaga niya naiintindihan. Pero yun nga, iba talaga ang kultura ng Pinoy sa kultura ng Korea. Pero alam na, surprise din ako sa revelation ni Sandara na yun. Kasi pinaliwanag naman niya. Kasi siyempre, kagaya sa 21, ilan sila? 4, di ba? As members. So, kung halimbawa lang po to kung ang TF mo ay 1 million, hindi mo solo yun. Pang 5 yun. May commission pa, 5, diba? yes. Yung 4 na members and then the manager or the agency. Saka ang alam ko din yan, kagaya ni Sandara, kasi alam mo nakausap ko to Koreana ka dati, di ba? Yeah. Then nakausap ko to during the time na nagkitrainee pa lang siya. I think 4 years yata nag-training si Sandara. Ang alam ko during that time, syempre ang gumagastos dyan, agency. Pagka kumikita na, parang ibabalik mo yun. Salary deduction. Oo, parang ganon. Parang pinuhunanan muna. Tapos pag kumita na, doon na mag-earn. Pero si Yani ayaw niya maging Korean. Parang hindi totoo yun. Ganun ba? Parang di ako naniniwala doon. Pero ang ganda naman kasi nung naging training mo kung 4 years. Ay, oo, sobra. Diba? Sobra. Di ba si Charlie Dizon, kaya sila close friends ni Nancy ng Momoland? Kasi magkasama silang nag-training. Sabay silang nag-train. Yes. Oo, napagkikwentuhan namin yun before. Ay, welcome ka pa rin naman dito. Okay naman na siya sa Korea. Okay ka na ba? Kumbaga siguro napagkwentuhan lang, na-compare niya lang siguro na maaaring iniisip din ni Sandara. Grabe, ang dami kong ginagawa. Pero in a way, aminado naman siya. May kasalanan din siya dahil nag-invest siya na sa Iba rin talaga. Hindi lang sa career siguro. Yung kultura din ng Pilipinas sa Korea. Pagdating sa ganong mga pamamaraan. Di ba? Kasi sa Korea, hindi naman uso yung palakihan pabonggahan ng baluri. Ay, pero ngayon, iba na. Meron na rin? They buy buildings. Pero kasi di ba, minimo, di ba dito lang naman sa Pilipinas sa basehan ng mayaman kapag mansion yung bahay niyo, malaki bahay niyo. At marami kang lupain. Oo, di ba? I'm sure napakaraming pera din dito sa Korea. Hindi, for sure napakaraming pera niya. Napakahambing. Si Rose may lupain na siya. Maraming pera yan. Oo naman, di ba? Mayaman na yan. Miski ate-ate sila sa kita. Pero mukhang din kasi sa Sandara, generous sa mga kaibigan. Totoo. Okay. Okay, next. Ito, ano tong beshi? Itong New Ed. Ayan. New Ed. New Ed talaga. New Ed. Correct. Itong New Ed, kasabayan po ito ng Horizon na global pop group. Sila po yung mga kasabayan nila sa Dreammaker. Oo, ayan. Si Jom, si Maki, si Wilson, si Thad, at saka si Elle. Josh L ang pangalan niya. Dati yung si Josh L, sumasali na yan sa The Voice, Tawag ng Tanghalan. Tapos dahil nga vocal, siya talaga, parang best in vocals talaga siya. Maganda yung boses. Smash yung Dreammaker. So ngayon, ginawa na siyang L na lang. So sila, hindi ko kasi alam kung global pop group din ba yung tawag dahil from Dreammaker na contest na hosted by Kim Chu, ang bida sa rin lang, ay yung Horizon, yung global pop group. Hindi ko sure, to be honest, kung silang 5 na New Ed, global pop group din yung branding nila. Pero parang sa pagkakaalala ko, nung sila ay hindi nanalo doon sa 7 na kailangan for Horizon, parang may mga selected ng company from Korea, MLD, na from Dreammaker, trinain din sila, kasabay nila yung Horizon. Pero iba rin yung grupo na. Sa Korea sila trinain. Pero kung hindi ako nagkakamali, parang P-pop group naman yung eksena nila. Pero bakit ang hindi P-pop group? Global pop group kasi ang tawag sa Horizon. Ito sila, kung hindi ako nagkakamali, parang P-pop group ang itatawag or i-brand sa kanila. Pero they were trained by the Koreans. Parang gano'n. So medyo nalilito ako. Pero, but to be honest, hindi pa sila talaga kasi din official na inilo-launch.
Kaya natin sila binabalita kasi slowly they're making parang buzz na sa social media, sa internet dahil siguro 'di ba lahat sila, marami rin silang mga fans, mga nag-idolize, bias din sila. So how long sila nagstay sa Korea para mag-training? Pagkatapos ng Dreammaker, ilang days lang lumipad na rin so, sila. So ito ang tanong ko ngayon. Kasabay ng Horizon. Tapos bumalik sila dito, Rose, nung nag-concert sa Araneta yung Horizon. Kasi doon din sila parang nagkaroon ng spot kasi sa album ng Horizon kasama rin yung New Id na may collab. So wait lang, 'di ba yung Horizon galing siya sa Dreammakers. Kagaya din nila. Ang Horizon, sila yung mga nanalo. Yes. So sila, in short, natalo. Pwede nating sabihin, oo, kasi Ganon. hindi sila kasama dun sa 7. Tapos, pero kahit natalo sila, binigyan sila ng chance ng a new group. Ng MLD, ginawa silang New Id. So, bakit parang balita ko, may mga fans ba na hindi ganun ka-happy na pinapromote to? Hati yung chika ng ilang mga fans or medyo sabihin natin marami-rami din. Kasi syempre, di ba, kung ikaw fan ka, sobrang tindi ng pagsuporta mo dun sa 7 sa Horizon. Gets ko yan. Parang mararamdaman mo na unfair yun. Bumoto kami ng bumoto dun sa 7. Syempre, dapat spotlight nila to. Sila dapat ang talagang unahin yung ipa-boom, pasikatin. Hindi pa nga sila yung todo-todong talagang pak na pak. Nagsumunod na naman kayo. Parang wala rin yung botohan namin kasi meron din silang ganito, ganyan. Ganun ang mga sinisigaw ng mga fans. Pero syempre, minake sure naman din ng MLD na parang iba naman ang packaging and branding ng Horizon. Ito naman, kaya nga parang feeling ko, sana tama ako dun sa P-pop sila but they were trained by Koreans. Siguro baka dito rin sila. Pero alam mo, baka pinanggagalingan nga din ng mga fans kasi ngayon nangyaring disbanding ng Momoland. Ang Momoland kasi, ang agency nila ay ang MLD. At saka daw parang sabi, nako baka ito po, don't quote us and hindi galing sa amin. Galing po sa mga nabasa namin komento na ang chika, Ate Rose, parang ang Lapillus nga, hindi pa masyadong mamasikat. Oo nga. Paano yung papasikatin ng Horizon kung may New Id agad kayo? Mahati yung pagmamahal ng mga mga fan eh. Siyempre naman yung mga management o yung mga nag-manage. Subukan natin. Pero alam mo sino mag-hit talaga eh. Totoo, Tito Jun. Hindi, pero syempre, kung sa career-wise naman, di ba, masaya ako para sa kanila. Nabibigyan sila ng break. Pero in fairness, maganda rin yung punto ng mga fans nga naman. Kasi syempre, botohan. May point talaga. Kasi alam mo, itong mga fans na to, mga observant yan. Nakita na nila over the years kung paano mag-handle. At kung ano ang nangyayari. Totoo naman. Totoo. Pero ito, nag-trending sila yesterday because parang meron silang appearance kahapon na collab sa isang social media platform with Aces, BGYO naman. Kasama nila. So parang, alam mo, giniguess ko yan. Kaya lang sabi sa akin, hindi pa daw kasi sila official na ilo-launch. So feeling ko naman slowly, baka ito na yun, yung mga pag-guessing. Actually, magagaling mag-perform to. May dancer, may rapper, may main vocal, may visual. So in fairness naman, congrats mga nakshi ko din yan. Kasi dumaan din sila sa akin lahat sa programa. Sa Pause and Play. Di ba ako nag-host kasi ng Dreammaker. Pause and Play. Welcome kayo rito sa Marites University. Yes, of course. Oo naman. Okay. Yan. Tuloy natin. So, Jillian Ward. So, ano yan din? So, yan din. Benta ng mga sasakyan, di ba? Hindi ka namatulog. Taray, mga sasakyan. Buy and sell. Iba na talaga si Jillian. Ngayon? Sa tagal niya naman kasi artista, di ba? Oo, siguro naman. May mga mamahalis na sasakyan. May mga mamahalis na sasakyan. Mga Marites. Kaya mo na. Hindi naman niya lahat binenta. Basta yung pag ibinenta niya to, yung kinita niya rito, pinambili niya ng lote. Ng baka talaga. Kaya, kumbaga, dati noon, todo gastos siya. May mga nagmamature na siya, mga kaibigan siya nagmamature, mga mature na kaibigan, pinayuhan siya na lote naman ng bilhin mo. Mag-invest ka naman. Nakita ko yan. Sinong kapitbahay niya doon na nabanggit niya sa nabilan niya yung pinapagpagawang bahay? Hindi ko na alam. Basta naano namin yan sa ZoomCon. Di ba, Rose? Oo nga. Wala ka dyan, di ba? Ito ka ba? Pero yung si Jillian, nakita kami kay Senator Bong na party. Tapos sabi niya, excited naman siya. Feeling ko, nung nakita niya ako. Di ba, Jillian? Oo, no? Sabi niya, Ate Rose. Ay, grabe. Ang dami ko ikukwento sa'yo. Kaya looking forward ako sa mga ikukwento niya. Hindi naman natin
Hindi, chikahin ko yung nanay niya. Mahirap Sige. pala ngayon kasi Mahirap nga, Busy sa abot kamay. bukod Busy sa abot kamay na pangarap, ay mayroon pang daig kayo ng lola ko. Oh, sorry. Top 10, eaten ba yung niya episode na naging pusa siya? Ay, Alam mo naman, katuman. syempre, pag pusa, alagaan yung mga hayo, maging chuchu, parang grateful, blessed, Oo. and everything. Hindi, pero speaking of car Ano? selling, no? Ah. Yeah, napapasukin ko na ng buy and sell. Wow. Ako din nga. Ay ka na? Hindi ka na. Charing Parang Jillian Ward din tayo, diba? Basta siya pa rin ang number 1 ng GMA sa hapon. Oo. Ang kanyang Tama. title ay Gen Z The sa- Star of the New Gen. New Gen. Oy, dito yun unang inanaw. Yes. Part of the tama. New Gen ni Alam Ate mo, marami Rose. tayong mga in all Mga fairness first. na Totoo. unang pinapasabog dito. Totoo. Tsaka maraming salamat sa mga kasamahan natin sa Entertainment Press kasi yung iba po nababasa ko sa mga article nila na Na kinuko dito. Huwag niyo lang pong na, kalimutan ha. Isama niyo po ang Marites University. Yes. Tama. Abangan nyo yung Maymay, Maraming kayo mapupulot. Naka-upload na. Upload Hindi, din naman. ang na-upload pa lang is yung Kanta. performance video Ay, niya. wait lang. Pero yung interview wala pa. Abangan nyo yung Uploaded mga na. Uploaded na today. Mapapanood nyo na ngayon. Today? Oh, Ay, yes. kanina. Okay. Okay. Ang ba mga Marites, ang isang linggong chismis dito sa Marites University! Ay, ano ba hashtag ko? Pwede ba mag-CR saglit? Go, At ano ate. yun? Kat?